What's up mga kaul? Eto na naman po tayo nagbabalik. At eto na naman tayo, magbabahagi na naman tayo sa inyo ng mga magagandang ginagawa po ng ating mahal na Pangulo. At eto po, itong ipapakita ko sa inyo mga kaulret, napakaganda at talagang mamamangha po kayo sa sipag talaga ng ating mahal na Pangulong PBBM. Dahil dito sa sinasabi niyang walang may iwanan at walang magugutom. Dahil nga po, kung makikita nyo po sa ating thumbnail mga ka-alright, kita nyo yung kanyang ginagawa yung sa mga bata, di ba? Sa mga pag-aalaga sa mga kabataan ngayon, sa mga bata, yung mga health nila, yung mga pag-aaral nila, yan po nagpo-focus po ngayon ng Pangulo dyan. At syempre, ito po yung pabahay, naku, re-reaction na natin yan. So panoorin natin itong mga ka-alright, re-reaction na natin. Please share nyo po itong video na itong mga ka-alright para malaman po ng mga kababayan natin na kasi alam naman ho natin mga ka-alright na maraming mga fake news, marami pong paninira sa ating mahal na Pangulo at marami pong mga ginagawang mga fake videos, AI videos ngayon na ginagawa nila ng issue ang ating mahal na Pangulo. Pero tandaan ho natin, wag ho tayong basta-basta maniniwala sa mga ganyan. Marami na pong nabibiktima ng mga AI ngayon, no? Akala nyo ito to, minsan mapapanood pa kayo. Mukha ni PBBM nagsasalita, pati boss, gayang-gaya, pati mukha, gayang-gaya. Pero lagi ho tayo mag-update. Tumingin po tayo sa mga legit na mga mainstream tulad po ng mga yan, yung RTVM na lagi nagpapalabas po ng mga activity ng ating mahal na Pangulo. PTV, ayan, pati sa mga mainstream media, makikita nyo naman dyan, nilalabas naman nila yung mga activity at mga nangyari ngayon sa bansa natin. So, ito ngayon, guys, reaction na natin, itong kay PBBM dito, no, sa tawag dito sa schools, no. Dito muna tayo mga ka-alright dahil talaga nakakatuwa po ang Pangulo dahil sobrang sipag. Halos araw-araw lagi po may activity ang ating mahal na Pangulo Talagang wala na talagang masabi. Ewan ko na lang yung mga kuna at timpa ng mga basher po ng ating Pangulo na batikusin sa kabila ng nakikita naman natin may mga progresibo nangyari, may mga pagbabago, may mga nakikita tayong pagtulong. Kasi tanggalin na natin yung mga hate natin na alam nyo yung sinasabi nila nga, hindi, pero ano lang yan, nagpapapogi lang yan. Tandaan ho natin, hindi na kailangan ni PBBM magpapogi. Hindi na kailangan ni PBBM magpalakas. Unang-una hindi na siya kandidato sa 2028. Okay? Kung sino po yung kanyang irerekomenda na susuportahan ng taong bayan, yun po yung dadalhin niya lang. Pero hindi ibig sabihin kahit kung ano yung susuportahan niya, susuportahan din ng tao, nasa tao pa rin po, nasa atin pa rin po mga Pilipino kung sino ang gusto nating iboto. Ganun pa man, yung ginagawa ng ating Pangulo na yan po ay pagtulong. Yan po ay ginagawa niya dahil yan ay trabaho niya. Siya po ang presidente ng Pilipinas, iniluklok po natin siya, ginagampanan niya lang po yung trabaho niya. Kaya wag na ho natin palabasin pa o sabihin pa ng iba dyan na si PBBM nangangampanya lang. Hindi ho pangangampanya dahil hindi ho kailangan mangampanya ni PBBM dahil tapos na po ang termino niya sa 2028. Okay? Ngayon, nasa kamay na ho natin mga Pilipino kung sino ang gusto nating iboto. Basta sa atin, alamin natin mabuti kung sino ang karapat-dapat. Sa ngayon, ang ginagawa po ng Pangulo, ito mga kaliwat ka ng mga activity na ginagawa ng Pangulo, yan po ay kusa niyang ginagawa. Yan po ay kanyang trabaho at ipinapakita niya lang kung paano siya mamuno sa bansang ito. Kung gaano siya kasipag, kung gaano siya katalino pagdating sa pagpapatakbo sa gobyernong ito. Marami mang problema, marami mang pinagdaanan ang ating mahal na Pangulo. Nandyan na-overwhelm siya ng mga nakaraan dahil nga akala niya nakikipagtulungan sa kanya yung mga ibang kanya mga cabinet members, yung ibang politiko na nakipagtulungan, yung pala ay ginagamit lang siya at kumbaga nakikita nila ay mabait lang kasi, pero hindi nila alam totoong tigre pala ang ating mahal na Pangulo. Ngayon nila nasubukan na talaga pagdating pala na akala nila paisi-isi lang sila ganun-ganun na lang, hindi pala, talagang lumalabas ang pangil talaga ng ating mahal na Pangulo. Pangil niya sa pagiging isang good leader, pagiging isang mapagmahal sa kapwa, kahit sino binabangga, wala siyang pakialam, kamag-anak man o kahit sino man, basta ikaw ay merong hindi ginawang mabuti, basta ikaw ay
sumisira sa gobyernong ito na siya ang namumuno, pasensya ka. Sabi nga ni PBBM, di ba, kahit nga sa West Philippine Sea, nanindigan ng ating mahal na Pangulo. Hindi katulad ng dating presidente na sinasabi niya magje-jet ski pa raw siya papunta ng China at itutusok niya raw ang flag ng Pilipinas, sasabihin niya atin na West Philippine Sea. Pero nung nakaupo na, nang sinabi, papel daw lang daw sa tubig ang West Philippine Sea at gawin na lang daw tayong probinsya dahil mayaman naman daw China para at least madala tayo ng yaman nila. Tama ho ba yun? Diba? Samantalang ang ating Pangulo nanindigan, sinabi ng Pangulo, kahit ni katiting na lupa na meron dito sa Pilipinas, atin ito at ipaglalaban natin ito. Hindi natin kailangan ipaggera, argumento lang, makipag-usap lang ng maayos, ipakita lang natin sa China na tayo ay pinaglalaban lang natin kung ano yung karapatan natin. Hindi natin kailangan ng gera o away sa mga yan, di ba? Isa lang pong paninindigan na atin ang West Philippine Sea. Importante, yun po ang ginagawa ng ating Pangulo. Yun yung tunay na nagmamahal sa bayan. Okay? So, eto na. Speaking of pagmamahal sa bayan, nakita nyo naman po ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Eto, panoorin po natin ito at yung mga pabahay po, mababalitaan nyo po yan. Panoorin natin to. Parang hindi napapagod ang ating mahal na Pangulo, no? May iba't ibang pinupuntahan. Sa araw-araw may activity ang ating mahal na Pangulo, eh. Punta po kayo sa RTBM, guys. Punta kayo sa RTBM. RTBM channel. Ano po yan? Channel po ng ating mahal na Pangulo. Araw-araw po. Araw-araw. Mahinto man siya na isang araw, baka kinabuka. Mahinto man siya na isang araw, pero meron siyang mga meeting. Ganun. Pero after nun, sunod, ayun na naman. Nandiyan ko. Grabe talaga. Sobrang sipag. Ito guys, sa ginagawa po ng ating mahal na Pangulo ngayon, yung pakisalamuhan niya, nararamdaman yan po, yan ang kagandahan sa ating mahal na Pangulo, na sorry, no, isa lang utang real talk lang to kaysa doon sa isa na nasa lagi alis punta ng ibang bansa, di ba? Ito dapat nararamdaman, ito yung dapat pag-isipan ng mga sumusuporta doon sa kabila, no? Okay, na kayo mga DDS, no, makikita, pag-ihambing ninyo ang kaibahan ng ginagawa ng ating mahal na Pangulo ng inyong sinusuportahan. Yung sinisiraan, minumura, nilalait, at araw-araw wala ginagawa ng issue, itong pamilya Marcos na to, ito ang ipinapalit lang sa inyo. Ito lang yung iginaganti ng mahal na Pangulo sa inyo. Isang matamis ng ngiti, trabaho, na mismong ang mga tao nakakasalamuhan at nakikita nila kung ano ang katauhan ng isang Bongbong Marcos. Yan ho. Yan ho yung ganti. Yan yung rest back ng ating Pangulo. Trabaho, presensya, di ba? Transparency, accountability, yan ang mga pinapakita lagi ng ating mahal na Pangulo. Di ba? Katulad niya ng salin niya, di ba? Pinaubayan niya na sa ombudsman, sa ICI, pwede nila imbestigan. Ganun ho, ka-open ng ating mahal na Pangulo. Kailan kayo magiging open yung salin nung Indelos tayo ninyo? Kailan kaya siya mangunguna sa pagbubukas ng kanyang salin, samantalang Pangulo anytime pwede na simulan, pwede na tignan. Ganun ho ka-open ang ating mahal na Pangulo, di ba? So yan po, no, napakaganda yung pinunta niya ng school na to, no. Talagang pagpapakita po ito ng
suporta ng ating Pangulo sa tuloy-tuloy na pagtulong sa ating mga kababayan, sa mga eskwelahan, sa mga kabataan, sa mga bata, mga personal na pangangailangan. Dahil ang programa ng ating Pangulo, isa na nga yan yung wala nang magugutom. Ngayon, hindi lang ho doon nagpo-focus ang ating mahal na Pangulo di ba? Sabi ko nga sa inyo, halo-halo na ulat pagdating sa korupsyon, malawakang investigasyon, pagdating sa foreign, kita nyo naman napakasipag ng ating Pangulo, may mga dumarating na mga iba't ibang lahi, mga leaders pumupunta dito sa bansa, natutuwa sila sa ginagawa ng ating Pangulo. Tapos pangalawa, kita nyo until now, pangalawa pa rin tayo sa fastest growing economy sa Asia, no? So grabe, no? Wala ka talaga masabi sa ating Pangulo, ganyan o kasipag. Yan po yung epektibo ng ginagawa ng ating mahal na Pangulo sa pagiging masipag niya. So eto pa, speaking of sipag, eto pa, isa na namang tatatak sa puso ng ating mga kababayan, mga ka-alright, na makikita nyo ang ating mahal na Pangulo ngayon na itong paglulunsad po ng mga pabahay, itong programa na naman na ito na sadya talagang nakakatuwa. Dahil bakit? Ako po na-experience ko po, sandali na sambay, nandun yung ko, nagpunta ko kami dito sa World Trade, punta kami dito sa World Trade, mga ka-alright, at si Miss naman, at least apat ang na-applyan ni Mrs. na meron sa 4PH, meron sa ito sa ng pag-ibig, di ba? Yung mga sa Naik, meron doon, sa Tarlac, meron doon, kung saan makapasa si Mrs. Kasi basta may pag-ibig ka lang. So napakagaling ng ating ginawa ng ating mahal na Pangulo dito, dahil marami na naman matutulungan, marami na naman magkakabahay at makakaraos, makagiginawa ang buhay dahil sa mga proyekto ng ating mahal na Pangulo. Panoorin po natin itong pabahay na to, mga ka-alright, ng ating Pangulo, no? Yung kanyang inilunsad na to. Una po sa ating mga balita, mas inilapit pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mura pero dekalidad ng mga pabahay sa mga Pilipino. Ito ay sa inilunsad na National Housing Expo 2025. Silipin natin yan sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. Kailangan nang umalis ni Carissa at ng kanyang pamilya sa kanilang tinitirhang bahay matapos matalo sa kaso. Natalo ang City Hall against dun sa asyenda. So ngayon, naghahanap kami ng bahay dito para makalipat na lang kami. Then kasi yung lupa na yun, ibabalik na sa may-ari. At para mapadali ang paghahanap ng malilipatan, sina Johnny Carissa at ng kanyang asawa ang National Housing Expo 2025 sa Pasay City na inilunsad ngayong araw sa pangunguna mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pagtutulungan ng Department of Human Settlements and Urban Development at Pag-ibig Fund, tampok dito ang libu-libong home properties mula sa 50 nangungunang developers sa bansa na maaaring makuha sa ilalim ng Pag-ibig Housing Loan. Bukod dyan, nasa 30,000 Pag-ibig acquired assets din ang alok sa publiko na may discount na aabot hanggang 40%. Sa Housing Expo na ito, makikita natin ang bunga ng pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor at ng mga tinatawag nating housing agency. Handog dito ang iba't ibang serbisyo mula sa pagpaplano ng disenyo ng bahay, financial assistance, hanggang sa pagproseso ng housing loan. Dito nakalatag na lahat. Tapos may mag-aasikaso sa'yo na ito po, itong bagay sa inyo, ito ang payment terms. Kasi pag sa tao kami bumili, medyo palipat-lipat pa eh. Mas mura kasi dito. Kaysa pupunta kami through agent, siyempre dito direkta na, makakapili ka pa kung na mga bahay na mas mura. Bagaman Ang galing ng ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Actually, guys, nakakatuwa po dahil kami mga magkakaibigan. Ngayon, kilala nyo naman yung mga kaibigan ko, sila vlogger ng bayan. Yan, di ba? Sila Stephen Lee, di ba? Nagpunta kami dito, na-witness namin na talagang ang dami mong ma-applyan. Di ba? May Tarlac, may Bulacan ata yun. Tapos may Cavite, may Naik. Di ba? Yung mga babae at saka yun sa mga 4PH, makikita nyo doon. Talaga. Sana maulit-ulit to kasi hanggang kahapon lang to eh. So, sa sunod, ewan kung kailan uli. Pero, grabe. Itong ginagawa ng ating mahal na Pangulo na to ay malaking bagay sa ating mga Pilipino. Di ba? So, kumpleto na po, di ba? Pabahay, sa mga health, pati pagdating sa mga pagkain, ginagawa na po ng paraan ng Pangulong natin sa bigas na kahit paano nasusolusyonan na nakukomplement na yung ibang mga kababayan natin. May mga tao na nasasatisfied na po sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Pero lang sa mga talagang galit sa ating Pangulo, hindi nila nararamdaman yan dahil ayaw nilang maramdaman. Actually, nandyan na yan, napapakinabangan na nila, nakikita nila, pero hindi ayaw nilang tanggapin sa sarili nila na ang Pangulo ay nagtatrabaho para sa bayan. Ang gusto nila, yung laging nakikipag-away, yung laging nag-aalipusta, laging
panay po na sa gobyernong ito. Yun ang gustong-gusto nilang pakinggan at suportahan. Samantalang ang Pangulo natin, ang ipinapakita sa kanila, actual, may resibo, may ebidensya na nagpapatotoong merong natutulungan, may nakikinabang, may pag-unlad at may progresibo ang bayang ito sa pagkipagtulungan ng bawat Pilipino. Batid ng Pangulo na hamon pa rin sa maraming mga Pilipino ang pagkakaroon ng sariling bahay, muli niyang tiniyak na patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para matiyak na matugunan ito, lalo na sa pagpapatupad ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. Mas pinalakas pa niya ito sa pamamagitan ng pagtutulungan ng shelter agencies ng gobyerno maging ng mga pribadong sektor. Ngayong taon lang, itong taon lamang, sa pamamagitan ng Pag-ibig, mahigit 57,000 miyembro ang nabigyan ng pagkakataon na makalipat sa sariling bahay o mapaayos ang kanilang tinitirahan. Kasabay nito, halos 75 bilyong piso rin ang naipamahagi na cash loan. Nakatulong ito sa halos 3 milyong miyembro para tugunan ang kanilang agarang pangangailangan. Sa pagdiriwang ng National Shelter Month, inanunsyo din ng Pangulo ang pagkakaloob ng gobyerno ng mga Notice of Approval. Makatatanggap ng Certificate of Entitlement sa ilalim ng Presidential Proclamation ang ilang benepisyaryo mula Los Baños, Laguna, Lucena City, Iloilo City at Caloocan City. Ilan lamang ito sa mga patunay na ang pangarap basta't sinamahan ng tiyaga at may suporta mula sa pamahalaan, sa pribadong sektor. Lahat ng sektor ng ating lipunan ay kayang maging realidad. Ang bahay ay hindi lamang istruktura. Sa tahanan, unang nahuhubog ang pagkatao, umuusbong ang pag-ibig at binubuo ang mga pangarap. Kaya't hanggat may mga Pilipinong nagnanais ng sariling tahanan, hindi po titigil ang pamahalaan sa aming pagkilos. Tatagal ang National Housing Expo hanggang bukas, October 24. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Diba mga kaulad, kita nyo naman po ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Napakasipag at talagang makikita nyo po na talaga ito napakaganda na naman po ng ginagawa ng ating mahal na Pangulo na dito, no. So ako po isa po ako sa naka-witness na itong programa na ginawa ng ating mahal na Pangulo, kasama yung misis ko, kasama yung mga kaibigan natin, mga content creator po. Nagpunta ko kami dyan at talagang nakita namin na talagang grabe, itong ginawa ng ating mahal na Pangulo na pinagsama-sama niya na lahat, andun na lahat, tapos wala ka ng ibang dadaanan pa, rekta ka na. Kung sa madaling salita, rekta ka na apply ka lang doon, o magkano sinasahod mo, kaya mo magbayad ng ganito, o meron ka bang pag-ibig, okay, o ito, tatawagan ka na lang, may nakareserve ka na, o nakalista ka na, dahil nakalista ka na dito, pagdating ng may turnover na, pwede na punta ka na doon, schedule meeting, then after nun, yun na, lipat na kung ano yung mapag-usapan po. So ganun kabilis. At saka ito, no, may punto ko lang sa mga kababayan natin, marahil sa ating mga kababayan dito na marami pa rin talagang kinu-question ang credibility po ng ating mahal na Pangulo, na sinasabi nila, at yan po kasi ang pinapaingay ng iba, na nangyari ang ganitong kagrabing korupsyon sa Pilipinas sa panahon ni PBBM. Yan po, sagutin ko lang yung bagay na yan, no. Sagutin ko lang yung bagay na yan na sinasabi nila na sa panahon daw po ng ating Pangulo, ngayon lang lumabas tong ganitong grabing korupsyon sa gobyerno. Ito, ulitin ko lang sa inyo. Pangalawa ko na to sa sinabi ho to. Mga ka-alright, sa mga kanood po nito, iparating nyo ito. Okay? Ngayon nyo lang ho nakita. Ngayon lang kayo nagalit. Ngayon lang kayo talagang naging matindi yung galit dahil sa nakita nyong malawakang korupsyon. Malaking korupsyon na nangyari sa gobyerno natin na to. Bakit to? Ang tanong ho ba, naranasan nyo rin ho bang makita yan noong panahon ng mga dating presidente? Di ba? Sino ba yung mga involved? Sino ba yung mga sangkot sa korupsyon ngayon? Hindi ho ba sila dati nakaupo ng mga panahon din ng dating presidente? Panahon nila Noynoy? Panahon nila Gloria? Hindi ba to umupo itong mga taong to? Itong mga kontraktor na to, hindi rin ba sila mga kontraktor ng mga panahon nila Digong? Diba? Sa mga investigasyon po, sa mga ghost project po, nakitaan ng ghost project noong mga panahon ng 2018, 2017, 2019, and 2021.
So malinaw na malinaw na bago pa umupo ang ating mahal na Pangulo, may mga tiwaling kontraktor na. May mga tiwaling mga taga DPWH na. Okay? So, sa tingin niyo po ba pag umupo ang mahal na Pangulo, makikita niya lahat ng mga tiwali na yan? Hindi, di ba? Ngayon, kung sa first year, second year niya, nakita niya, natunugan niya na merong parang may mga something na parang hindi tama sa nangyayari. Pero, hindi naman ganun kadali kaagad na, talaga actionan ko na kaagad to. Hindi naman ganun kadali. Kaya nga siya nag-appoint ng mga kanya mga cabinet members, di ba? May mga cabinet secretary siya ina-appoint para gampanan nila yung trabaho nila. Pansinin ninyo po mga ka-alright, yung mga in-appoint po ni PBBM, lahat po ba yan, Marcos? Lahat po ba yan, iisa lang ang kulay? Pula po ba yung mga yan? Alamin nyo mabuti. Baka magulat po kayo. Karamihan po ng mga nasa cabinet members pa ng ating Pangulo. Dating kay Digong, dating kay Gloria, dating kay Noynoy. Diba? Hindi nyo ba katulad yun sa DOTR, DOT po, Department of Tourism. Diba? Kaibigan ni Sara. Pero tinanggal po ba ng Pangulo? Diba? Vince Dizon po, cabinet members po ni Digong yan. At abogado po ni Bongo. Pero bakit to? Pinagkakatiwalaan po ng ating mahal na Pangulo. Bakit to? Hindi ho, kumaga, dapat sana, pinag-aaral ng Pangulo, tanggalin natin to, hindi natin kaalyado, hindi ho Diba? Yung pagpunta po ng Pangulo sa Manila, nakita nyo ho yung ginawa ng ating mahal na Pangulo. Sa Esplanade, sino ang katandem niya? Sino ang kasama niya doon? At sino kasama niya ngayon sa pagpapaganda at mga plano, mga proyekto pa na dapat pagpapaganda sa Manila? Isko. Pinili niya ba ang kulay ni Isko? Hindi. Dati niyang kaaway, dati nakapagsalita ng hindi masakit, ng hindi maganda at masakit na salita kay PBBM. Pero anong ginawa ni PBBM? Nagtanim ba ng galit ang ating mahal na Pangulo? Nakita niyo ba na inisnab niya na hindi niya pinansin si Isko Moreno? Ganon din si Isko. Nung natapos po si Isko sa kanya, nung si Isko po ay hindi nanalo at ang nanalo po si PBBM, ano ang panawagan ni Isko? Ang sabi ni Isko, suportahan natin ang Pangulo tapos ng eleksyon. Siya ang ibinoto ng tao. Kaya suportahan natin. Sana ganun din po ang isipan ng Vice Presidente ngayon. Nang ibinoto ng taong bayan ay si PBBM. Matatapos niya ang termino niya sa 2028. Then doon siya magsalita at hanapin niya, questionin niya ang nagawa ni PBBM sa loob ng 6 years. Hindi yung hindi pa natatapos ang panunungkulan ng ating mahal na Pangulo, ang dami niya ng kuda. Samantalang yung tatay niya, si Digong, noong panahon niya, kahit ni katitig malang, ni gahibla malang na mga taga DPWH, walang napakulong. Walang naisiwalat. Ni kahit contractor nga walang naisiwalat Sa kaya mag-isip-isip po kayo. Ang ating Pangulo, lahat po ginagawa po ng ating mahal na Pangulo, PBBM. Kauna-una ang presidente ang nagsiwalat ng ganitong kalawak na investigasyon sa malawakang korupsyon sa gobyerno. Buong tapang niyang isinisiwalat yan. Ganyan po katapang ang ating Pangulo. Katuwang natin siya, kasama natin siya laban sa korupsyon. Hindi ho natin kalaban ng Pangulo. Di ba? Hindi, sana maisip niyo rin na normal pa ba sa isang presidente na minura ka na, nilait ka na, niyuyurakan ka na, sinisira na ang pamilya mo, dinamay pa ang iyong yumaong ama, binastos pa. Pero ano ang iginaganti ng mahal na Pangulo? Ngiti lang. Hindi niya nga minura ang Vice Presidente o ang mga pamilya Duterte. Wala siyang ugaling ganun. Ano ang iginaganti niya? Ayan isang sampal, mas masakit sa mura, mas masakit sa panlalait, mas masakit sa pangyuyurak,
yung iginaganti ng ating Pangulo? Trabaho. Dahil itong trabaho na to ay nagpapakita ng kahihiyan sa taong nambabatikos. Itong ginagawa ng Pangulo, itong sipag niya, itong ginagawa niya na mga proyekto, mga magagandang maitulong sa ating mga kababayan, ito yung unti-unting nanunuot na sumasampal minuto sa mga taong bumabatikos at sumisira sa kanya. Habang sila'y naninira, habang sila'y bumabatikos, habang pinag-iisipan nila kung ano yung mga bagay na pwede ikasira ng ating mahal na Pangulo, ang Pangulo inaangat ng mga Pilipino. Taong bayan na po ang nag-aangat sa kanya, dahil ang taong bayan na nakakakita at nakakaranas ng ginagawa ng ating mahal na Pangulo, sila yung mga magtatanggol. Ito mga taong to, mga natulungan, yung mga aita na natulungan, yung mga magsasaka na nabigyan ng lupa, na nabiyayaan ng lupa, yung mga magsasaka na may mga utang na binayaran na ng gobyerno natin, di ba? Mga pabahay na ipinamigay, di ba? O mga pang-abono ng mga magsasaka, yung mga irigasyon pinagawa ng ating Pangulo, di ba? Etong mga taong natutulungan ng ating mahal na Pangulo, ito yung mag-aangat sa kanya, ito yung maglalaban sa kanya. Kaya alam ng Pangulo na kahit hindi niya na kailangan murahin ang mga kalaban niya, hindi niya kailangan gantihan si Bibi Sara, hindi niya kailangan gantihan ang mga Duterte pagdating sa mga balahuraan, bastusan o kung ano man yan. Hindi niya kailangan gawin yun kasi unprofessional kapag ganun. Dahil matalino ang presidente, hindi niya kailangan gawin yun. Trabaho lang, sapat na ipakita niya lang na nakikita ng taong bayan na teka, ang presidente nagtatrabaho. Yung isa panay ang lait, panay ang panyuyurak, panay ang pambabatikos, samantalang presidente trabaho lang ng trabaho. So saan mas matimbang sa tao? Kung titimbangin natin saan mas nakikita ng tao ang mas okay, ang mas madaling timbangin diyan. Siyempre mas titimbangin mo diyan yung tahimik kaysa yung naglalabas ng ingay. Puro ingay, puro pambabatikos, puro sakit sa ulo ang ibinabato. Samantalang Pangulo, sakit sa ulo bang ginagawa niya? Ito ba? Yung mga kababayan natin na natutulungan, yung mga aita na nakita nyo, na nabigyan ng mga lupain, mga kalabaw, yung mga lupain sa Pangasinan, koleksyon, lupain mga magsasaka sa mga aita naman na nabigyan ng mga kalabaw. Ito po ba ay pagkakait natin? Ito po ba babaliwalay lang natin? Ito po ba ay peke? Ito po ba ay ipagpapalit nyo sa nakikita nyo na walang ginawa kundi panlalait lang, pambabatikos lang sa ating mahal na Pangulo? Samantalang ang Pangulo ang ipinapalit niya trabaho. May pruweba. Buksan ninyo ang mga mata ninyo, mga kababayan ko. Buksan ninyo ang mga mata ninyo. Alamin nyo mabuti kung peke ba itong mga pagtulong na to. Kasi kung isasabihin yung peke itong mga pagtulong na to, bakit hindi nyo pupuntahan at kayo patunayan nyo sa sarili nyo na peke ang mga pagtulong na to? May mga taong umiiyak, may mga taong umiyak sa sobrang tuwa. Yung nangyari sa Cebu, yung nangyari sa Davao, na mga naapektuhan ng lindol. Ano nangyari? Bawat pamilya, tig 150,000. Ginawa ba ng dating presidente yan? Yung Marawi ba? Tanong ko lang sa inyo, yung Marawi, question ko lang to, yung Marawi, meron ba natanggap na assistant na ganyang kalaki ang bawat Pilipinong nasiraan doon? Sino? Maglabas na kayo ng balita na nakatanggap ng tigwa 150,000 ng mga taga Marawi nung nawasak ang mga bahay nila doon. Meron no ba? Kung meron, di maganda. Di ba? Pero sa akin, wala akong natatandaan. Di ba? Kaya nga galit na galit yung mga taga Marawi. Di ba? Pero, anong ginawa ng ating mahal na Pangulo dito sa Cebu? Lindol to. Nasira, nawala ng bahay. Anong ginawa ng Pangulo? Para makapagsimulang muli. Binigyan niya ng tig 150,000 bawat pamilya. At pansamantalang nasa tent lang sila nanilan at ginagawa ng, hindi lang tent nasa tent sila pansamantala habang ginagawa sila ng shelter nila yung plastic na matibay. Di ba? Pansamantala, 1 year o 2 years sila nakatira dyan, okay lang hanggat sa makabangon ulit sila. Ganun ang ating mahal na Pangulo. Yan pong Marawi na yan. Di ba?
Anong ginawa ng mahal na Pangulo? Kinumpleto niya na. May port na. Meron pang pinakamalaking general hospital. High-tech pa. Ha? Naka-internet pa ang mga estudyante dyan. Di ba? Oh, ganun ho kagaling ating mahal na Pangulo. Kaya sa mga kababayan ko, pakishare nyo po itong video na to para malinawan ho sila na ang Pangulo ay masipag nagtatrabaho para sa bayan. May ginagawa. Yun lang po. Maraming salamat po. Sana'y natuwa ko kayo. Sana'y nabigyan ko kayo ng magandang video na kung saan nagpapatuto at nagpapatunay ng ating mahal na Pangulo nagtatrabaho para sa bayan. Masipag, hindi ho napapagod. Dahil ang pangarap ng Pangulo ay wala nang magugutom, walang may iwanan. Lahat tayo aangat pag tayo nagkakaisa, nagtutulungan. Maraming salamat po. God bless at all. Salamat sa mga kaibigan ko dyan na hindi ko na kayo may isa-isa. Pag naka-live na po ako, banding tayo. Bye-bye guys.